Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Dumating ka na ba sa puntong wala kang magawa para tulungan ang sarili mo? Dumating ka na ba sa puntong parang ang pagpapakamatay na lang ang solusyon sa lahat? Magandang araw mga kabarangay. Habang buhay, may pag-asa para sa mga taong nawawalan nito. Gaya ng kabarangay nating may-ari ng kwento ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Edna. Dito sa ating programang Barangay Love Story. Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edna, 19 years old. Hindi sa pagyayabang, maganda, bata pa ako. Pangarap ko nang maging artista pero hindi ito nangyari. Sinubukan kong pumila sa Starstruck ng GMA7 at sa iba pang mga programa sa TV. Pero hindi ako sinuswerte. Kulang daw ako sa talent at hindi interesting ang kwento ng buhay ko. Dati yon. Dati walang kwenta ang buhay ko. Pero ngayon, meron na at nagsimula itong umikot ng mag-away si Tita Marita at si Sir Perky na kinailangan naming umalis sa bahay ni na Sir Perky kung saan kami nakatira noon. Inutusan ako ni Tita Marita na kunin ang bag niya. Itinawag lang niya sa akin ang utos na yon na kaagad ko namang sinunod. Labis lang akong nagtaka kung bakit ang kanyang Louis Vuitton na bag ay kailangan niyang itago sa likod ng mga halaman sa gilid ng garahe. Hindi na ako nagtanong pa. Kasama ang trolley bag ko ay binitbit ko na rin ang bahay ni Tita Marita. Pero palabas pa lang ako ng gate ay hinabol ako ng isang katulong at ang sabi niya, "Ano naman ang bag na yan, Edna?" Sinagot ko siya ng pabalang dahil galit ako sa kanya. Kasabwat kasi siya ni Sir Perky na siyang sumira ng buhay namin. "Anong pakialam mo, Cora?" Sagot ko. Isang taxi ang huminto sa gate ng malaking bahay. Sasakay sana ako pero nakita ko si Henry sa loob. Sinenyasan niya akong lumapit pero hindi ko ginawa yon dahil galit din ako sa kanya. Pero lumabas siya ng taxi at kinuha niya sa akin ang bag ni Tita Marita. Ibinigay ko dahil sabi niya ay utos daw yon ni Tita Marita. Pinilit niya akong sumakay ng taxi dahil kailangan daw naming magmadali. Para siyang may kinakatakutan at nahawa ako sa takot na yon kaya't sumakay ako. Pero nagtaka ako noong utusan ako ni Henry na bumaba nang makalayo na kami sa subdivision. Siya na lang daw ang tutuloy kay Tita Marita. Mabilis naman akong bumaba dahil ayaw ko talagang makita ni Tita Marita na magkasama kami ni Henry. Naghintay ako ng taxi nang marinig kong mag-ring ang cellphone ko. Tinignan ko si Sir Perky ang tumatawag. Hindi ko sinagot. Baka magkamurahan lang kami. Pero makulit siya sa pagtawag at kinansel ko na lang para lalo siyang mabwisit sa akin. Nagsawa siya sa kakatawag pero nag-text siya. Ang text message niya ay gumulat sa akin. At ang sabi niya, "Ibalik mo ang pera ko, Edna, dahil kung hindi, ipapakulong kita." Nareplyan ko siya, "Anong pera mga pinagsasabi mo?" Agad siyang nag-reply, "Huwag ka nang magsinungaling, Edna. Nakita ng mga katulong ko, dala mo ang bag ni Marita. Isoli mo dahil kung hindi ay mabubulo ka sa kulungan." Yung takot na yon na naramdaman ko mula sa text ni Sir Perky ay pamilyar sa akin. Naramdaman ko ang ganong takot noong grade 5 ako. Nasa audition ako noon. First time ko mag-audition para maging isang child actress. Iyak! Sigaw sa akin ng baklang director na namamahala sa audition. Hindi ako makaiyak. Sinigawan niya ulit ako at umiyak ka. Hindi ako umiyak. Natakot ako at pinili kong tumakbo sa kinakaroonan ni Tita Marita. Walang kwenta. Next, narinig kong sigaw ng direktor. Sinisi ako ni Tita Marita noon at nagsayang lang daw kami ng pamasahe at pagod sa pagpila para makapag-audition ako. Naalala ko ang baklang direktor dahil malaki ang pagkakahawig niya kay Sir Perky. Pati ang paraan ng pagsigaw at ang tinis ng boses kapag galit ay pareho sila. Noong araw na yun ay pinagbintangan ako ni Sir Perky ng pagnanakaw ng pera niya. Kasabay ng takot ko ang galit kay Tita Marita at Henry. Malinaw ang sitwasyon noon. Ginamit nila ako para makapagnakaw kay Sir Perky.
Nang may dumating na taxi ay pinara ko at kasasakay ko pa lamang ay tinawagan ko si Tita Marita. Matagal bago niya sinagot pero mabilis ang kanyang salita. Umuwi ka ng probinsya, Edna. Doon na tayo magkita-kita. Utos niya. Pero tita, ano bang nangyayari? Pinagbibintangan ako ni Sir Perky. Huwag mo siyang intindihin, Edna. Sige na, mauna ka na sa probinsya. Si baby tita. Saan siya? Nasa akin siyempre. Kasama kong uuwi ng probinsya. Sige na, dumiretso ka na sa terminal. Magkita na lang tayo sa bahay. Matapos niyang sabihin ito, ay nawala na siya sa linya. Dumiretso nga ako ng terminal ng bus. Pero iba ang tindi ng kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Nakasakay ako ng bus pauwi dito nang maisip kong wala akong susi kaya tinext ko si Tita Marita. Ang reply niya, nasa loob ng bag mo, sa box ng litrato. Noon ay nagtaka ako dahil parang sinadya ni Tita Marita na ilagay ang susi sa photo box ko. Bakit parang dati na niyang naplano na uuwi kami? Saan na kayo, tita? Bakit hindi pa tayo nagsabay-sabay umuwi? Tanong ko. Huwag ka nang maraming tanong, Edna. Isasaro ko muna ang city ko dahil makulit si Perky. Bibili ako ng bagong SIM card. Tatawagan na lang kita mamaya gamit ng bagong number ko. Ito ang huling text ni Tita Marita. Nag-reply pa ako noon. Tita, natatakot ako eh. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ko pero hindi na siya nag-reply pa. Naisip kong baka mahuli siya ng pulis kung totoong nagnakaw siya. Pag nakulong siya, paano si Athena? Ang baby ko. Wala akong mapaglagyan ng takot noon sa dibdib dahil sa mga nangyayari. Hindi rin maubos ang katanungan sa isip kong punong-puno ng agam-agam. Sana, hindi ko na lang binigay ang anak ko kay Tita Marita. Sana mas inintindi ko na lang ang anak ko kaysa sa mga gamit ko. Ayoko mapahamak ang anak ko. Mahal na mahal ko siya. Kahit iniwan kami ng ama niya, pagsisikapan kong palakihin siya at alagaan at ayaw ko siyang mapahamak dahil sa kagagawa ni Tita Marita. Noong oras na yon, sa bus papadudot. Kahit nahihiya ako sa Diyos ay nagdasal ako. Dasal na may kasamang luha na sana ay huwag niyang idamay ang baby ko sa mga kasalanan namin ni Tita Marita. Nagmamadali kasi si Tita Marita noong umagang yon. Tinalampag niya ang kwarto ko sa pagsasabing, "Mag-impake ka na, Edna. Bilisan mo. Aalis na tayo dito. Bilisan mo." Hawak niya noon si Athena at napansin kong nabihisan na niya si Athena at pati siya ay bihis na rin. "Bakit, tita? Ano bang nangyari?" Pupungas-pungas kong tanong. "Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo na at mag-impake ka na." Gigil niyang sagot. Sinunod ko na lang siya at mahirap man para sa akin ang mabilis ang mag-impake dahil marami akong gamit. Lalo na ang mga damit ay hindi ko kaya ang isang oras para gawin yon. Inuna ko ang mga damit na regalo ni Fernando. Puro mamahaling kasi ang mga yon at laging may katernong bag. Napakamot na lang ako nang maisip ko pa ang mga bags at sapatos ko. Biglang pumasok si Tita Marita at gigil na sinabing, "Hindi mo kailangan dalhin lahat ng gamit mo, Edna. Kung ano lang ang masusunggaban mo, yun ang isaksak mo sa maleta mo. Bilisan mo na." Gigil niyang sabi. Napansin kong dalawang bag ang bitbit niya sa kanyang kaliwang kamay at sa kanang braso niya ay karga niya si baby. Lumabas siya pagkatapos sabihin yon. Pinuno ko ang trolley bag kong malaki ng mga paborito kong damit, sapatos, bag at mga alahas ko. Nung okay na ako ay nag-shower ako. Mabilisan. Alam kong malaki ang away nila ni Sir Perky, pero hindi ko inaasahang darating sa puntong magmamadali kaming lumayas sa ganong kaaga. Wala pang 6:00 ng umaga noon. Pagkatapos ko mag-shower ay mabilis akong nagbihis dahil inaasahan kong muli akong papasukin ni Tita Marita sa kwarto ko. Pero nagkamali ako. Isang tawag ang natanggap ko. Nalaman kong nauna na pala siyang umalis ng anak ko. Ibinili niya sa akin ang bag sa gilid ng garahe.
Hindi niya pinansin ang ilang tanong ko tungkol sa bag. Basta kunin ko na lang daw at dalhin ko sa kanya. Hindi ko alam papadudot ang plano ni Tita Marita pero sinunod ko siya. Kaso, paglabas ko ng gate, matapos akong habulin ni Cora ay dumating si Henry, ang boyfriend ni Tita, at kinuha niya sa akin ang bag. Ibinigay ko naman. Hindi ko alam na ang bag na yon ay naglalaman ng perang kinupit ni Tita Marita mula sa 2 linggong kita ng bar. Ang bar na pagmamay-ari ni Sir Perky. Pero si Tita Marita ang nagmamanage. Hindi ko alam na dahil sa perang yon na nasa bag, ay masasadlak ako sa buhay na walang kasing sakla. 10:00 pasado ng gabi nang dumating ako ng probinsya. Totoong nasa photo box ang susi ng bahay kaya't malaya ko itong nabuksan. Luma na ang bahay, lalo na ang parte ni Tita Marita. Dati isang lumang malaking bahay ito na nabili ni Tita Marita at ang boyfriend niyang tomboy na si Tita Luz. Nagkahiwalay sila kaya taghati sa bahay. Hinati sa gitna, nilagyan ng dibisyon at si Tita Luz ang naglagay ng sarili niyang hagdan papunta sa taas. Nagpunta ng Amerika si Tita Luz, kaya't ibinenta niya ang parte niya sa bahay. Ngunit si Tita Marita noon ay may nakapenpal na lalaking Espanyol, si Tio Alfredo. Nang magtungo dito sa Pilipinas si Tio Alfredo, dito sila tumira. Kasama din ako syempre dahil ampun nga ako ni Tita Marita. At natapos ko lang ng elementarya noon at saktong summer vacation nang magpunta rito si Tio Alfredo. Dahil ayaw niya sa Maynila kung saan kami nakatira noon ni Tita Marita. Mabaho daw ang Maynila, mainit at maingay. Kaya naisipan ni Tita Marita na iuwi dito ng probinsya ang kanyang penpal boyfriend na si Tio Alfredo. Mabait si Tito Alfredo. Hindi nga lang magaling mag-Ingles dahil Spanish ang kanyang salita sa Spain. Noon ay mahigit 30 anyos na si Tita Marita at si Tio Alfredo naman ay 49 years old na. At isang byudo o balo. Isa siyang writer. Sandali akong nakaramdam ng pagkakaroon ng ama noon sa katauhan ni Tito Alfredo. Napakabait niya sa akin at marami akong natutunan sa kanya. Kagaya na lang noong sabihin ni Tita Marita na mag-e-enroll na lang ako ng high school dito. Sinabi kong ayaw ko dahil nasa Maynila ang mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng pag-aaral na kahit isa ay wala akong kakilala. Natatakot ako sa ganon lalo na't alam kong iba ang salita dito. Sa mga reklamo kong ito ay narinig ko ang mga salitang amal, tiempo, buena cara. Agad kong tinanong sa kanya noon kung ano ang ibig sabihin ng phrase na yon. Look at the bright side. Sagot niya sa kanya, ipinaliwanag sa akin kung anong ibig sabihin nun. Sabi niya, sa lahat daw ng bagay na pinagdududahan o kinakatakutang gawin, laging may positibong panig at iyon ang dapat kong tignan. Sabi pa niya, malay ko daw kung mas magiging mabait ang mga matatagpuan kong kaibigan kaysa sa mga kaibigan ko sa Maynila. Nagpasalamat ako kay Tito Alfredo noon dahil sa karunungang naibahagi na naman niya sa akin. Sino ba naman kasing batang Pinoy sa edad ko na ang nakakaalam noon ng ibig sabihin ng amal tiempo, buenan cara, kundi ako lang. Matagal na panahon ang nakaraan. Mula noong tumira ng 2 buwang mahigit dito si Tio Alfredo pero sariwa pa sa mga alaalang iniwan niya dito sa bahay ni Tita Marita ang kanyang typewriter. Nandito pa rin. Nagsusulat siya noon ng libro at naaalala ko kapag nagsusulat siya ay ayaw niya ng maingay. Ayaw niyang naririnig na nag-uusap. Ayaw niyang may musika. Gusto niya ay tahimik na tahimik para daw makapaglakbay ang kanyang kaisipan. Materialistic masyado si Tita Marita at iyon ang alam kong dahilan kung bakit hindi sila nagtagal ni Tio Alfredo. Kung ano-ano kasi ang gustong ipabili ni Tita Marita. Naka-enroll na ako noon sa high school ngunit wala pang 1 buwan mula noong umalis si Tio Alfredo ay bumalik na rin kami ni Tita Marita sa Maynila at doon ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Medyo hindi ko maiwasang iwan ng probinsya noon dahil tama ang sinabi ni Tio Alfredo. Makakatagpo ako ng mas mabuting kaibigan. Ilang linggo pa lang kasi mula noong unang araw ng pasukan ay nakilala ko na si Cheryl at Mona. At tunay na napakabait nila.
Napakasimple nila pero ramdam kong sincere sila sa pakikipagkaibigan. Isa pang dahilan ay si Matt, na kaagad kong hinangaan noon dahil sa kanyang kagwapuhan. Moreno si Matt pero makinis at malinis sa katawan. Medyo singkit ang kanyang mga mata at kapag ngumingiti ay napakatamis. Sabi sa akin ni Mona noon ay crush daw niya si Matt pero hindi ko inamin na crush ko din siya. Pero sa totoo lang ay nakakaramdam na ako ng kakaibang damdamin para kay Matt at gusto ko sanang siya ang maging unang boyfriend ko. Pero hindi na ito nangyari dahil nga sa biglang nag-decide si Tita Marita na bumalik na lang kami ng Maynila. Napaluha ako noong huling araw ko sa school. Noong magpaalam na ako kina Mona at Cheryl. Pinagsawa ko na lang ang titig ko kay Matt noon dahil alam kong hindi ko na siya makikita pang muli. Third year high school ako sa Maynila noong makatagpo ng bagong trabaho si Tita Marita, manager ng isang nightclub sa Ermita. Ito ay pagmamayari ng kaibigan ni Tita Marita. Siya si Sir Miguel, isang matandang byudo na alam kong binalak ding akitin ni Tita Marita. Ganon kasi ang tipo ni Tita Marita, mayaman kahit na matanda. Dumaan pa ang mga araw, iniwan na namin ni Tita Marita ang inuupahan naming apartment upang doon na tumira sa bahay ni Sir Miguel. Kakaiba ang saya sa ngiti ni Tita Marita noong araw na yon, nalilipat na kami sa malaking bahay at alam kong dahil yon sa kanyang plano kay Sir Miguel. Masaya si Tita noon pero ako may bahid ng lungkot sa paglipat namin. Dahil malalayo na ako kay Jasper na noon ay nanliligaw sa akin at malapit ko na ring sagutin. Isang bloke lang ang pagitan ng bahay namin ni Jasper at schoolmates pa kami. Siya ang madalas kong kasabay sa paglalakad, papasok at pauwi galing ng school. Gwapo si Jasper. Maputi, maporma pero hindi lang ang mga ito ang nagustuhan ko sa kanya dahil ang totoo, hindi ako attracted sa kanya noong una. Nagustuhan ko lang ang ugali niya, lalo na ng pagiging gentleman niya at maalalahanin. Madalang na ang gentleman sa Maynila, kaya't masasabi kong swerte ako sa kanya dahil natagpuan ko si Jasper. Kaya nang, yun nga bigla naman kaming magkakalayo muli dahil lumipat na naman kami ng tirahan. Schoolmates pa rin naman kami ni Jasper pero madalang na kaming magkita dahil hindi na kami nagkakasabay sa pagpasok at pag-uwi. Malayo na kasi ang inuuwian ko at kailangan paglabas ko ng school ay makasakay kaagad ako dahil kung hindi ay gagabihin ako ng sobra. Gaya nung unang pagkakataong gabihin ako ng uwi, nakailang doorbell ako sa malaking gate ng bahay ni Sir Miguel bago ako napagbuksan. Inaasahan kong isa sa mga katulong ang magbubukas pero nagkamali ako dahil lalaki ang nagbukas nito. Pinasalamatan ko lang siya noon kahit na hindi ko siya kilala. Hindi ko rin gaano pinansin ang itsura niya. Basta ang alam ko ay hindi siya maputi, hindi naman matanda. Sa totoo lang ay bata pa. Siguro ay mas matanda lang siya ng ilang taon sa akin. Niisip ko na lang na siya siguro ang driver ni Sir Miguel o baka naman hardinero. Iniwan ko siya sa gate noong makapasok na ako. Hindi rin naman niya ako inimikan kaya tumuloy na lang ako sa pagpasok. Pero kinabukasan pagising ko at pagbukas ko ng bintana sa kwarto ko'y natanaw ko siya sa likod ng bahay. Nagdidilig siya ng halaman. Wala siyang damit na pang-itaas. Naka-shorts lang siya ng jersey kaya naman lantad ang maganda niyang katawan. Hindi kalakihan pero siksik. I mean wala siyang extra fat at higit sa lahat ay napansin kong gwapo siya. Agad kong naalala si Matt na first love ko noon sa probinsya. Pareho sila ng kulay ng balat, mula mukha hanggang katawan at ang mga hita at binti. Morenong moreno, pati ang mga matay pareho sila ni Matt na medyo singkit. Itinuloy ko pa ang panonood sa kanya habang nagdidilig siya gamit ang hose. Bigla lang akong umalis sa tabi ng bintana nang lumingon siya sa akin dahil siguro naramdaman niyang pinapanood ko siya. Nakaramdam ako ng hiya dahil alam kong nakita niya ako. Pero hindi ko inaasahan na sa susunod na mga araw ay mahuhulog ako ng husto. Ang damdamin ko para sa kanya. Si Ronel, anak ng dating katulong ni Sir Miguel at pamangkin siya ni Aling Mining na pinakamatagal ng kasambahay na naroon.
Pinag-aral siya ni Sir Miguel kapalit ng pagtulong niya sa mga gawaing bahay gaya ng pag-aalaga sa mga halaman at pagwawashing ng mga sasakyan ni Sir Miguel. Hindi ko napigilang mahulog kay Ronel sa pagdaan ng mga araw, kahit pa anak lamang siya ng dating katulong. Noon ko napagtanto, Papa Dudut, na mahilig pala talaga ako sa mga lalaking kulay tsokolate ang balat. Isa pa ay gwapo talaga si Ronel. Mahiyain nga lang dahil kapag nagkakasulubong kami sa bahay ay nahihiyang ngiti lang ang kaya niyang itugon sa mga pagbati ko. Kaya lang may isang gabing hindi ko siya makita sa bahay. Panay ang silip ko sa kwarto nila sa likod. Nakahiwalay kasi ang tirahan nila. Kasama niya doon ang mga katulong pero may sarili siyang kwarto. Alas 11 na ng gabi ay hindi ko pa makitang sumindi ang ilaw ng kwarto niya. Pasado alas 11 ay panay ang tunog ng doorbell. Naisip kong baka siya na ang dumating. Kaya't ako naman ang mabilis na lumabas ng bahay upang pagbuksan ang gate. Si Ronel nga ang dumating at pagbukas ko pa lang ng maliit na gate ay kaagad kong nalanghap ang amoy ng alak mula sa kanya. Matamis ang ngiti ni Ronel pero namumungay ang mata niya. Pasensya ka na ha, naistorbo ko tuloy ang tulog mo, sabi niya. Okay lang yun, pinagbuksan mo naman ako dati sabi ko. Siya ang nagsara ng ibinukas kong gate pero sinadya kong hintayin siya. Uminom ka no? Tanong ko. Medyo, sagot niya. Bakit? May problema ka ba? Tanong ko pa. Natigilan ako sa sagot niya. Kung meron, tutulungan mo ba ako? Oo ba? Basta kaya ko lang why not? Wag na lang, baka lalo lang ako magka-problema Narinig kong sabi niya. Bakit naman? Itataray ko nga tulungan ka paano kung ikaw ang problema ko? Napatitig ako sa kanya noong sabihin niya ito. Ako? Problema mo? Parang ganon. In love kasi ako sa iyo, Edna Noon ay napatingin ako kay Ronel. Dahil ang totoo ay parang sasabog na rin noon ang puso ko sa sobrang tuwa ng may kahalong takot at kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako nakakilos noong ilapit ni Ronel ang mukha niya sa mukha ko. At para akong estatwa noong maramdaman ko ang mga labi niya sa labi ko. Gusto ko siyang itulak palayo pero hindi ko yun ginawa. Hanggang sa mapapikit na lang ako. At maramdaman kong may kakaibang sarap ang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Noong gabing yun nagsimula ang relasyon namin ni Ronel. Patagal pa kami nag-usap noon kaya't nakilala ko siyang mabuti. Taga Bicol siya. Naroon daw ang nanay at tatay niya. Hiniling sa akin ni Ronel na isikreto muna namin ang aming relasyon dahil baka daw magalit sa kanya si Sir Miguel at paghintuin siya ng pag-aaral. Iyon daw kasi ang simpleng batas ni Sir Miguel sa kanya. Kung aral, aral. Walang ibang bagay na pagtutuunan ng pansin. Gusto raw niya makatapos dahil marami siyang pangarap. Hindi lang para sa kanya kundi para din sa nanay niya. Kaya nga daw hirap na hirap siya mula ng lihim niyang maramdaman ng pagka-inlove sa akin. Dahil alam niyang hindi niya yon pwedeng gawin. Ang ligawan ako. Ang tagal naming inilihim ang relasyon namin, Papa Dudut. Nagte-text na lang kami kahit na nasa isang bakuran lang kami para hindi mahalata ng mga kasama namin sa bahay. Nagdi-date kami pero sa labas na kami nagkikita. Hindi kami sabay lumabas ng bahay at malaya ko namang nagagawa yon dahil halos hindi kami nagkakausap ni Tita Marita. Magdamag kasi siya sa club na minamanage niya. Uuwi siya ng umaga at maghapong matutulog. Noong 4th year high school na ako, Papa Dudut, ay 3rd year college naman si Ronel sa kursong Mechanical Engineering. Malalim na ang relasyon namin noon at nahihirapan na kami sa pagkatago ng aming relasyon. Parang gusto ko nang hilingin noon kay Ronel na magtana na kami. Dahil may takot ako noon sa puso ko na baka maagaw pa siya ng iba sa akin. Ganon ko siya kamahal, Papa Dudut. Nakakaramdam ako ng insecurity kaya kung minsan ay naaaway ko siya. Lalo na kapag ginagabi siya ng uwi kahit wala naman siyang panggabing klase. Kaya lang kapag inaaway ko siya ay malumanay niya akong inaamo
Saka siya nagpapaliwanag. Kapag gano'n ay nawawala naman ang duda at galit ko sa kanya at nagkakaroon ulit ako ng tiwala na talagang kami na siguro talaga ang magkakatuluyan. Kaya lang, may problemang dumating sa amin na parang bombang sumabog sa harapan ko. Sinadya ni Tita Marita ang kausapin ako isang gabi at ang sabi niya ay, gusto ka ni Sir Miguel, Edna. Gusto ka niyang maging asawa. Sobra ang pagkagulat ko sa sinabing ito ni Tita Marita. Inisip ko noong una na nagbibiro lang siya. 17 lang ako noon at si Sir Miguel ay mahigit 50 anyos na. Tita, nagbibiro ka ba? Di ba ikaw ang gusto niya? Ikaw ang gusto niya, Edna. Sinabi niya sa akin ng harapan at kung gagamitin mo ang utak mo, makikipag-asawa ka sa kanya. Ayoko, tita. Ayoko. Mabilis kong sagot. At bakit ayaw mo? Ayaw mo bang mapunta sa'yo ang kayamanan ni Sir Miguel? Anong gusto mo? Habang buhay tayong maghihirap? Nag-aaral naman ako, tita eh. Pagka-graduate ko, magkatrabaho na ako. At aalwa naman siguro ang buhay natin. Kung makakapag-aral ka pa, Edna, sa oras na tanggihan mo ang alok ng matanda, mapapalayas tayo dito. Matatanggal na rin ako sa trabaho. Saan tayo titira muli? Saan ako magtatrabaho? Mahirap maghanap ng trabaho kapag ganito na ang edad ko, Edna. Kaya gamitin mo ang utak mo. Iniwan ko si tita noon. Hindi ko na gustong marinig pa ang mga sasabihin niya at tinext ko si Ronel at sinabi ko sa kanya ang sinabi ni Tita Marita. At hindi ako makapaniwala sa naging reply ni Ronel. Alam ng tita mo kung anong mabuti para sa'yo. Hindi masama kung sundin mo siya. Noong sumunod na araw ay naramdaman ko ang pag-iwas ni Ronel sa akin. Napakiwaray ko tuluyan na niya akong pinaubaya kay Sir Miguel. Si Miguel naman ay nagsimula ng lumapit sa akin noon. Nagsimula na siyang magregalo ng kung ano-anong alahas at mamahaling damit, bag at sapatos. Hindi ko naman siya pwedeng tanggihan dahil ayaw kong magalit siya sa akin kaya tinanggap ko na lang. Kaya lang may isang gabi buwan ng Disyembre noong hiniling ni Sir Miguel na magsabay kami sa hapunan. Iyon pa ang isa sa mga kinakainisan ko sa kanya noon. Mula nang magparamdam siya sa akin ay lagi na siyang maaga kung umuwi. Hindi kagaya ng dati na inuumaga din. Noong hapunan na yon ay nagsabay na kami sa dinner ay may sinabi siya sa akin. Kailan bang bakasyon ninyo? Next week na po. Anong araw? Sa Friday na po ang Christmas party sa school. Sabado hanggang January 2. Bakasyon po namin. Mabuti kung ganon. Isasama kita sa Davao. Aalis tayo ng Sabado ng umaga at doon tayo magbabakasyon. Tayong dalawa lang. Naipaalam na kita kay Marita at ayaw kong tumanggi ka sa akin, Edna. Masama akong magtampo. Hindi ako naka-attend ng Christmas party sa school noong sumapit ang Biyernes dahil alam kong wala akong karapatang mag-enjoy. Natatakot ako kay Sir Miguel at nabubuisit ako kay Ronel. Hindi na siya nag-reply sa mga text mula noong sabihin ko sa kanya na gusto akong asawahin ni Sir Miguel. Gabi ng Biyernes, linano kong kausapin ng masinsinan si Ronel. Pero sa tuwing sisilip ako sa bintana ng silid ko, ay hindi ko siya makita sa quarters nila. Gabi na noon pero wala pa rin siya, kaya't nag-abang ako sa pagtunog ng doorbell. Pasado 11:00 nang tumunog ito, kaya't dali-dali akong lumabas upang buksan ang gate. Si Ronel ang dumating at amoy alak na naman. Halos hindi niya ako tinignan man lang at parang gusto niyang ako pa ang magsara ng gate dahil matapos ko itong buksan ay tumuloy siya sa lakad pero hinabol ko siya at ang sabi ko, ipapamigay mo talaga ako sa matandang yon? Akala ko ba mahal mo ko? May magagawa ba ako, Edna? Anong gusto mo? Itanan kita? Iuwi kita sa Bicol? Pakainin kita ng kangkong? Natigilan ako sa sinabi niyang ito. Mababaliw na ako sa kakaisip, Edna. Pero wala akong maisip na paraan para ma-save ang relasyon natin. Sa'yo pumapabor ang pagkakataon dahil kapag naging asawa ka ni Sir Miguel, yayaman ka. Samantalang ako kapag napangasawa mo matitigil ako ng pag-aaral at pareho tayong maghihirap. Pero Ronel, mahal kita at mahal mo rin ako, di ba? Bakit parang okay lang sa'yo na asawahin ako ni Sir Miguel? Hindi okay sa akin, Edna.
At mahal na mahal din kita, kaso hindi pwedeng ang sarili kong damdamin ang isipin ko. Isipin mo rin ako, Ronel, please. Isasama ako ni Sir Miguel sa Davao bukas. 2 lang kami. Paano kung mapilit siya? Ronel, ayokong siya ang maunang makakuha ng pagkababae ko. Itakas mo ako, Ronel. Ilayo mo ko dito. Hindi yun pwede, Edna. Harapin na lang natin to. Maniwala ka sa akin, darating ang araw at maiisip mong tama ang tita mo. Ronel, ayoko. Halika, Edna. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin. Saan? Sa kwarto mo? Pinilit kong itago ang takot at pag-aanilangan ko kay Sir Miguel noong magkasama kami sa Davao. Dahil yon ang bilin sa akin ni Tita Marita. Magpakita raw ako ng pagmamahal kay Sir Miguel. Umakting daw ako gaya ng isang mahusay na artista. Paniwalain ko daw si Sir Miguel na pwede kaming mag-asawa. Unang gabi namin sa hotel ay magkasama kami sa malaking kama pero panayang pagdarasal ko na sana ay walang mangyari sa amin at hindi nga niya ginawa. Bagay na lubos kong pinagpasalamat. Ngunit nung sumabit ang besperas ng Pasko, nakainom siya matapos siyang manggaling sa isang Christmas party kasama ang mga amigo niya. Pagdating niya ay amoy alak siya at kakaiba ang lambing niya. Para siyang high school boy na gustong maglandi sa girlfriend niya. Noong pumasok sa isip ko ang bilin ni Tita Marita, umakting ako. Pero parang hindi ko talaga masikmurang samahan ko siya. Kaya't ang sabi ko, order lang muna ako ng alak ha, inom pa tayo. Sabi ko saka ako tumawag ng intercom upang mag-order. Hindi ako sanay uminom pero kailangan kong malasing para masikmura kong makasama siya. Pagdating ng alak ay napakataas ng tagay ko. Pinansin niyo ni Sir Miguel at ang sabi niya, parang hindi bagay sa age mo ang tagay mo ah. Sinagot ko naman, bakit? Kailangan bang lahat ng bagay ay dapat nasa age ko? Natawa siya. Lahat bagay sa akin, Sir Miguel. Pati ikaw, bagay ka sa akin. Sabi ko saka ko pinilit na magpakita ng kakaibang ngiti. Kumilos ang isang kamay niya upang haplusin ang mukha ko. Sa kanya sinabing, "You are so pretty. I like you." Dumaan ang mga araw. Pinaghusay ko pa lalo ang aking pag-acting. Pakiramdam ko ay lahat ng minuto ay may kamerang nakatutok sa akin at kinukunan ako ng eksena, kaya kailangan kong umarte. Umarte akong mahal ko si Sir Miguel. Umarte akong masaya ako dahil hatid sundo na ako ng driver sa eskwela. Umarte akong masaya dahil lahat ng gusto ko ay nakukuha ko na. Umarte akong masaya sa lahat ng ginagawa ko, ang paghihintay gabi-gabi sa pag-uwi ni Sir Miguel upang magsabay kaming kumain ng hapunan. Umaarte rin ako na nag-i-enjoy ako na kasama siya. Pero lahat ng yon ay hindi talaga totoo. Hindi siya ang nasa isip ko kundi si Ronel. Si Ronel na araw-araw kong natatanaw at nakikita. Nakakasalubong pero nagkukunwari akong wala lang yon. Pero deep inside me, nasasaktan at nahihirapan ako. Dahil kahit paliguan ako ni Sir Miguel ng ginto at pahigain sa kama ng kaperahan, ay hindi niya mabibili ang puso ko. Ang puso kong tanging si Ronel lamang ang laman. Alam ni Ronel na siya pa rin ang mahal ko, pero sa tingin ko'y umaacting na rin si Ronel noon at magaling din siyang umarte. Hindi na siya nagte-text sa akin. Hindi ko alam kung nagpalit na siya ng number. Halos ayaw na rin niya akong sulyapan man lang. Lalo na noong lumobo na ang tiyan ko. Buntis na ako sa edad na 18. Noong malaman kong buntis ako ay 3 buwan pa ako bago magdibu. Masakit yon sa akin pero pinilit kong itago ang sakit. Buwan ng Agosto, ang buwan ng panganganak ko. 18 na ako noon pero bago pa ako manganak ay dumating ang isang taong magpapabigay sa mundo ko. Si Sir Perky, ang nag-iisang anak ni Sir Miguel. Bakla si Sir Perky at galing siya sa Amerika. Ang balita mula sa katulong ay nagkaroon ng kaso si Sir Perky sa California, kaya siya umuwi ng Pilipinas. Unang kita ko pa lang sa kanya matapos sa akong ipakilala ni Sir Miguel sa kanya, ay nagpakita na ng kagaspangan ng pag-uugali si Sir Perky.
Halos araw-araw silang nag-aaway ni Sir Miguel hanggang sa sumagad yata ang galit ni Sir Miguel kaya't inatake ito. Isinugod sa ospital, sina Aling Mining at Ronel kasama ang driver na si Mang Orland ang nagdala kay Sir Miguel sa ospital. 3 araw ang lumipas, sinabi nilang kailangan magpagamot sa Amerika ni Sir Miguel. Gusto ni Sir Miguel na isama ako sa pagpapagamot niya sa States. Pero hindi pwede dahil malapit na ang kabuwanan at ayaw kong manganak ng hindi ko kasama si Tita Marita. Dahil dito ay pinuspone ni Sir Miguel ang pagpapagamot sa States. Saka na lang daw kapag nanganak na ako at kapag medyo malaki na ang baby namin. Pero noon ay sobra akong humanga sa sama ng ugali ni Sir Perky. Kahit kalalabas pa lang ng ospital ni Sir Miguel ay wala siyang pakundangang awayin ng kanyang ama. Si Sir Miguel ay nagkwento sa akin na siya ang sinisisi ni Sir Perky sa pagkamatay ng kanyang ina noon dahil sa ibang babae. Nakaramdam ako ng mumunting pagpapasalamat noon dahil hindi pa ako gaanong inaaway ni Sir Perky sa kabila ng katotohanan dapat ay galit na galit siya sa akin dahil ako'y masasabing pumalit sa pwesto ng kanyang ina. Noong sumabit ang Agosto, isinilang ko si Athena, ang aking munting anghel na may maliit na balat sa kanyang tagiliran. Iyon ay matinding palatandaan na si Athena ay hindi anak ni Sir Miguel. Anak siya ni Ronel dahil mayroon ding ganong balat si Ronel. May lihim akong tuwa noon dahil ang lalaking mahal ko ang tunay na nakabuntis sa akin. At siya ang ama ng aking anak. Alam ko ang pagsilang ko kay Athena ang naging dahilan kung bakit nagmadali si Sir Perky na kunin sa kanyang amang si Sir Miguel ang kanyang mga mamanahin. Ang mga property sa Davao ay gustong ibigay ni Sir Miguel sa anak niya pero tinanggihan ni Sir Perky ang mga iyon. Ang gusto niya ay ang bahay at ang apartment sa Pasay at ang nightclub sa Ermita na minamanage ni Tita Marita. Naging matagal ang usapang yon dahil ayaw ni Sir Miguel na ibigay kay Sir Perky ang mga property sa Maynila. Pero humanga ako kay Tita Marita. Siya talaga ang tunay na aktres dahil nagawa niyang kaibiganin si Sir Perky. Naging okay sila kaya't nagpatuloy pa si Tita Marita sa pagmamanage ng club sa Ermita. Sa akin lang hindi okay si Sir Perky. Hindi naman niya ako inaaway pero hindi rin siya close sa akin. Noong sumapit ang first birthday ni Athena, naging simple ang okasyon dahil walang mga bisita. Walang ibang taong imbitado dahil sa totoo lang ay hindi alam ng mga kaibigan ni Sir Miguel ang tungkol sa amin at nauunawaan ko kung bakit kailangan niya akong itago. Masyado akong bata para sa kanya. Pero ang hindi ko makakalimutang pangyayari noong unang taong karawan ni Athena ay ang pag-aaway ni Sir Miguel at Sir Perky kung saan ay muling inatake sa puso si Sir Miguel. Kaya sinugod muli siya sa pagamutan. Ilang araw ang dumaan. Nakalabas si Sir Miguel ngunit obligado na siyang magpa-opera sa Amerika. Gusto niya akong isama at gusto ko ring sumama dahil gusto ko makapunta sa Amerika. Kaso ay nagkaroon ng problema sa papeles ko, particularly sa birth certificate ko. At hindi madaling maayos yon. Kailangan nang maisagawa kaagad ang operasyon kay Sir Miguel. Kaya't hindi na niya ako hinintay. Nagtaka lang ako dahil sa dami ng mga katulong na pwede niyang isama sa Amerika, ay si Ronel pa ang napili niya. May pasok pa si Ronel noon pero talagang kinailangang tumigil si Ronel upang makasama siya kay Sir Miguel sa Amerika. Ang hindi ko alam bago nagtungo ng Amerika sina Sir Miguel ay nagkausap na sila ni Sir Perky tungkol sa mana. Ang kagustuhan ni Sir Perky na ang nasunod sa kanyang bahay at ang club sa Ermita. 3 araw pa lang sa Amerika sina Sir Miguel noong dumating isang gabi si Sir Perky at sinabihan kami ni Tita Marita na maghanap ng ibang matitirhan namin dahil ayaw na niya kaming makasama sa bahay. Pero bago pa kami mapalaya sa malaking bahay ay may plano na pala si Tita Marita. Kilala ko si Tita pagdating sa kapangahasan. Ginising niya ako isang umaga at inutusan niya akong mag-impake. At ayaw niyang sagutin ang mga tanong ko kung bakit. December 20, 2010, 5 araw bago magpasko. Sinunod ko lang siya, gaya ng iba pang una niyang inuto sa akin na hindi ko kayang suwayin. Pero noong matapos ako mag-impake at maligo,
Hinintay ko muli niya akong pasukin sa kwarto ko at isang tawag na lang ang natanggap ko mula sa kanya. Inutusan niya akong kunin ang bag niya na itinago niya sa gilid ng garahe. Marami pang tanong sa isipan ko noon pero sinunod ko na lang siya. Nagagalit kasi siya kapag nagtatanong ako. Pero noong palabas na ako, hinabol ako ni Ate Cora, isa sa mga katulong na sinita ang bag na dala ko. Tinarayan ko siya dahil alam kong kakampi niya si Sir Perky. Nakalabas ako ng gate pero siya namang nating ng isang kotse. Lulan si Henry na boyfriend ni Tita Marita. Hindi ko siya gusto pero sumakay ako ng taxi dahil ramdam ko rin ang tensyon noon. Kinuha ni Henry sa akin ang bag ni Tita Marita dahil yun daw ang utos ni Tita. Kaso noong makalayo kami sa subdivision ay binaba ko ni Henry dahil siya na lang daw ang tutuloy kay Tita Marita. Bumaba nga ako dahil ayaw ko makipagtalo sa kanya. Pero na-realize kong mali yon dahil hindi ko alam kung saan ako maghahanap kay Tita. Tinawagan ko siya. Ngunit ang sabi niya sa akin ay umuwi na lang daw ako ng probinsya at dito na lang kami magkikita. Sinunod ko siya, Papa Dudot, kaya noong araw ding yon, December 20, 2010 ng gabi, ay dumating ako ng probinsya. Sa luma, marumi at puno ng alikabok na bahay ni Tita Marita. Wala akong kasama kundi ang sarili ko. At dito ko napagtanto kung gaano ako kaawa-awa, kung anong buhay meron ako. Matapos akong linlangin ni Tita Marita, nagpalit siya ng number kaya't hindi ko na siya makontak. Dala niya ang anak ko at ang perang ninakaw niya kay Sir Perky. Ang mahirap noon ay nakita nga ng katulong na ako ang kumuha ng bag. Ako ang hahabulin nila. Ako ang wanted. Sumapit ang Paskong tigib ng luha ang mga mata ko at nababalot ng takot ang puso ko. Lumipas ito at naubos na ang perang dala ko dahil sa labas ako kumakain. Noong bago sumapit ang bagong taon, nakapagsanla na ako ng alahas ko para may panggastos. Hindi pa rin matawagan ang lumang number ni Tita Marita at hindi naman niya ako kinokontak. Hindi ko kilala ang mga nakatira sa kahati ng bahay. Hindi rin nila ako pinapansin. Masakit man Papa Dudot pero pilit kong tinanggap na nag-iisa na ako. Inisip kong puntahan ang totoo kong mga magulang pero hindi ko alam kung paano haharap sa kanila. 3 years old lang ako noong kunin ako ni Tita Marita. Kaya't sa totoo lang ay hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung ano ang mga ugali nila. Sumigaw ako noong 12:00 ng January 2011. Kasabay ng putukan. Sumigaw ako ng tulong sa Diyos. Humiling ako ng awa para sa akin at sa anak ko. Ang totoo ay hindi ko alam ang gagawin ko. Kung paano ako mabubuhay sa mga susunod pang araw. Kailangan kong magtrabaho. Pero anong trabaho ang papasukin ko? Katulong. Kaya ko naman siguro pero hindi siguro pwede dahil kahit katulong ngayon ay hinahanapan na ng police clearance o NBI. Pag kumuha ako ng police o NBI clearance, malalaman nilang nakabladder ako dahil sigurado akong pinabladder na ako ni Sir Perky. Malalaman nila kung nasaan ako at mahuhuli ako. Makukulong ako. Malapit na ako mabaliw noon. Lumutang ang isip ko at kung ano-ano lang ang nagagawa ko dito sa loob ng bahay. Mamaya pa ay karapa ako na ang lumang typewriter ni Tio Alfredo. At nagtatype ako ng kung ano-ano lang. Hanggang sa maalala ko ang Spanish phrase na Amal tiempo buena cara. Noon ay pinilit kong tingnan kung anong maganda sa sitwasyon. Ano ba ang maganda? January 3, 2011. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Marami pang pawn shop dito sa probinsya at may maisasanla pa akong mamahaling alahas. Pero nawawala na ako ng pag-asa. Alam mo yung pakiramdam ko na parang nakakulong ako at walang dumadalaw sa'yo? Hindi ko alam ang iisipin ko noon. Pagod na ang isip ko. Tuyo na ang luha ko. Dumudugo na ang puso at dibdib ko sa galit kay Tita Marita. Gahaman siya sa pera at natatakot ako sa maaari niyang gawin sa anak ko. Baka ibenta niya. Sa tuwing maaalala ko siya, napapamura ako. Pero hindi ko alam kung paano magmura nang magising ako isang umaga, wala ang bag ko sa ibabaw ng mesa sa salas. Halos nanambot ako nang makita kong bukas ang pinto. Napasok ako nang hindi ko namamalayan.
Nanakaw ang wallet ko, cellphone at iba pang mga laman ng bag ko. Mabuti na lamang at nasa jewelry box pa ang iba pang mga alahas ko, kaya't mabubuhay pa ako. Ang problema nga lang, yung cellphone ko. Saan ako kukontakin ni Tita Marita kapag naisipan niyang tawagan ako? Napasok ako ng magnanakaw at dapat lang na i-report ko ito sa pulis. Pero paano ko yun gagawin? Baka ako pa ang hulihin nila. Para may pangkain at may ipambili ako ng kailangan ko para mabuhay, muli akong nagsanla ng alahas, kahit na hindi ko alam kung matutubos ko pa. Namili ako sa mga kailangan ko. Bumili ako ng alak. Noong araw ding yun ay nilunod ko ang sarili ko sa alak. Gusto ko mawala sa sarili kong mundo. Pero habang tinatamaan ako, ay umiiyak ako dahil naiisip ko kung anong buhay ang meron ako. Hindi ko na malayang nakatulog ako sa lumang sofa dahil sa kalasingan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog pero nagising ako dahil sa kalampag sa pintuan. Takot ang kaagad na naramdaman ko. Magnanakaw ba ulit ang gustong pumasok? Pero mas natakot ako sa ideya na baka mga pulis na ang nasa labas ng pinto at uhulihin ako. Kailangan ko makagawa ng paraan noon para makalabas. Kung aakyat ako ng taas ay walang daanan doon palabas dahil may mga grills sa mga bintana. Natigilan ako at nakiramdam ng tumigil ang kalampag sa pinto. Inisip kong umalis na sila. Patay naman kasi ang mga ilaw kaya't maaaring inisip nilang wala ako at walang tao. Umakbang ako pupunta ng kusina upang siguraduhin na kalak ang pinto dahil baka umikot lang sila upang sa kusina pumasok. Natakot ako ng ilang hakbang pa bago malapitan ng pinto ay kumalampag ito. Lalo ako natakot dahil plywood lang ang yari ng pintuan at luma na ito. Hindi ako nakakilos noon dahil ang nasa isipan ko'y hilahin ko ang mesa at iharang sa pinto. Pero bago ko pa yun nagawa ay isang malakas na kalampag ang nagmula sa pinto at bumukas ito. 3 tao ang nakita ko. Puro lalaki. Madilim noon kaya't hindi ko sila namukaan pero gamit ang cellphone ay nailawan nila ang loob ng kusina. Noon na ako tumakbo pero narinig kong tinawag ng isang lalaki ang pangalan ko. Natigilan ako dahil pamilyar ang boses na yon. Boses ni Ronel. Noong una ay inaakala kong nananaginip lang ako o baka hallucination ko lang dahil baka lasing pa ako. Ang makita si Ronel. Pero kaagad niya ako niyaka pero kaagad din niyang napansin ang amoy ko. Anong nangyari sa'yo? Amoy alak ka. Noon na ako lumuha sa kamuling yumakap sa kanya. Noon na rin umalis sa mga kapitbahay na sumama sa kanya upang pasukin ako. Taos-puso silang pinasalamatan ni Ronel. Okay na raw si Sir Miguel at natauhan na raw si Sir Perky. Sumunod daw si Sir Perky sa Amerika at siya na ang nagbantay kay Sir Miguel noon. Ang sabi ni Ronel, "Pinauwi naman ako para ako naman ang mamahala muna sa lahat sa Maynila. Ikaw ang mamamahala? Ganun ka katindi ang tiwala sa'yo ni Sir Miguel?" Tanong ko. "Meron kang hindi alam, Edna. Anak ako ni Sir Miguel." "Anak ka ni Sir Miguel?" "Nabuntis niya ang mama ko noon. Kinatakutan lang namin dati si Kuya Perky, kaya inilihim namin ang tungkol sa akin. Pero dahil mabait na si Kuya Perky, inamin na namin sa kanya." "Ganun ba? Parang hindi ako makapaniwala, Ronel, pero masaya ako para sa'yo. Kaya lang, paano na kaya ako? Pati ang tungkol sa atin. Sinabi ko na kay Papa, pati ang anak natin." Nagulat ako sa sinabing ito ni Ronel. "Anak natin?" Ulit ko. "Hindi mo maililihim sa akin na anak ko si Athena, Edna. Kamukhang kamukha ko siya. At may balat din siya kagaya ng balat ko. Noon ay muli akong napaluha dahil naalala ko ang anak ko. Kailangan natin silang hanapin, Ronel. Dala siya ni Tita Marita." "Ang Tita Marita mo, nakakulong na. At si baby nasa bahay na. Inaalagaan siya ni Tita Mining." Noon ay napaluha naman ako sa tuwa at muli akong nakayakap kay Ronel. At narinig ko siyang magsalita.
Tapos na ang madidilim na araw sa buhay mo, mahal ko. Kaya maligo ka na at magsimula tayo ulit. Inuwi nga ako ni Ronel sa Maynila, pero noong okay na si Sir Miguel ay umuwi na nga sila dito sa Pilipinas. Bumukod na rin kami ni Ronel. May maliit na mga mana si Ronel, mga lupa sa Davao, na pinili niyang ibenta na lang dahil delikado ang mamuhay doon. Magulo at maraming mga taong labas. Pinili namin dito na lang manirahan sa Maynila at si Ronel ay kasalukuyan nagsisimula na sa kanyang negosyo na may kinalaman sa mga makina. Masaya naman kami papadudot sa aming pagsasama kahit na hindi pa kami kasal. Inuuna lang muna namin ang mga hanap buhay at kung suswerteheng lumagay kami sa tama ay magpapakasal kami. Mahal na mahal ko si Ronel. Ganon din siya sa akin at dahil dito ay wala na akong mahihiling pa. Hanggang dito na lamang papadudot at naway kinagiliwan ninyo ang aking kwento. Ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Edna.